Wala pa ring pasok sa eskwelahan ang mga estudyante sa malaking bahagi ng Metro Manila. Bunsod pa rin ang umiiral na habagat, habang lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Luzon. Siyam na lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong Biyernes, August 14 dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Valenzuela City, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pasig City, suspendido rin ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school. Mandaluyong City, suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12. Manila City, suspendido ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school. Malabon City, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Gayon din sa Marikina City, San Juan City, Municipality of Pateros, at maging sa Las Piñas City, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Pinapayuhan ng mga mag-aaral, magulang, guro at school personnel na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng kani-kanilang LGUs at mga paaralan. Samantala, sa sandaling paghupa ng baha sa NCR ay muli na naman tumaas ang tubig. Gutter deep ang baha sa Malabon City ngayong umaga, ngunit passable pa rin naman. Baha rin ang ilang bahagi ng Balagtas, Bulacan dahil high tide na nga, pabugso-bugso rin ang malalakas na pag-ulan. Baha rin ang mga parte ng Bataan. Ang lalawigan naman ng Pampanga na nakasailalim ngayon sa state of calamity, lubog pa rin sa baha at mistulang isang lawa na ang bayan ng Makabebe. Wala ring magawa ang mga residente sa iba pang bayan kundi suungin na lang ang gatuhod na baha para maipagpatuloy ang kanilang araw-araw na gawain. Malaking pinsala ngayon sa agrikultura ang kinakaharap ng bansa dahil sa walang humpay na pag-ulan. Umabot na sa 689 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi. Sinabi ng Department of Agriculture na 6 na rehiyon na ang nakapagtala ng pinsala batay sa patuloy na assessment ng DA Regional Field Offices. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot sa mahigit 21,000 na magsasaka ang naapektuhan, habang nasa 19,000 hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Tinatayang 17,527 metric tons naman ang production losses. Inihahanda na ngayon ng DA ang iba't ibang intervention para sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Kabilang dito ang 125 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng mga palay, mais at gulay. Maglalaan din ang National Food Authority o NFA ng 1,007 bags na milled rice para sa mga apektadong local government units, partikular sa Ilocos Province at Cagayan Valley. Sa balita sa probinsya, sa Pontevedra, Capiz, isang tricycle ang nabangga ng 3 sasakyan. Driver at 3 pasahero, sugatan. 4 na individual ang sugatan matapos magkarambola ang 4 na sasakyan sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, umaga nitong August 13. Dinala sa ospital ang mga tauhan ng Pontevedra Emergency Response Team ang driver ng tricycle na si alias Win, 54 years old, residente ng barangay Tabuk, Pontevedra. Kasama ang 3 nitong pasahero na sina alias Al, 32, alias Lin, 37 years old, at alias Denden, 4 na taong gulang, na pawang residente ng barangay Binuntukan. Ayon sa ilang saksi, binabagtas ng tricycle ang nasabing kalsada nang bigla itong nabangga mula sa likuran ng isang sasakyang minamaneho ni alias Mayong, 61 years old, residente ng barangay Sangkal, President Rojas, Capiz. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng tricycle sa kabilang linya ng kalsada at bumangga naman sa 2 pang kasalubong na sasakyan. Wala umanong pasahero ang 2 nasabing sasakyan at hindi rin nagtamo ng anumang pinsala ang kanilang mga driver. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Pontevedra Municipal Police Station ang mga driver para sa kaukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Bukas, sa sagot ni Doc, pag-uusapan natin ang isang malaking yugto sa buhay ng mga kababaihan, ang menopause. Ano nga ba ang mga indikasyon na pa-menopause na ang isang babae? Narito ang report. Menopause is a natural part of aging. Pero hindi lahat ng babae ay pare-pareho ang karanasan. May mga nakakaranas ng hot flashes,
pagbabago ng mood, sleep problems at iba pang pagbabago sa katawan. Sa sagot ni Doc bukas, pag-uusapan natin kung ano ang normal, kailan dapat magpa-check, at ano ang mga paraan para mas mapangalagaan ang kalusugan habang dumaraan sa menopause. Dok, totoo ba na iba-iba yung sintomas ng babae pagdating sa menopause? Merong iba na walang nararamdamang sintomas, merong iba na hirap sa sintomas. Totoo yan, no? Kasi everyone would have a different individualized experience during the perimenopause and the menopause. Ilan lang yan sa sasagutin ni Dr. Ana Fe Arbigoso Gloria, OBGYN ng Makati Medical Center. Kaya tutok bukas, Sabado, 8:30 ng umaga sa ABS-CBN sa All TV2, All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ayan, tutukan niyo po ang sagot ni Doc bukas 8:30 ng umaga. Pag-uusapan po natin ang menopause at pagkatapos ng sagot ni Doc, ang dapat legal. Ayan nga, Michelle, may mga aabangan ng ating mga viewers, no? Sa Dapat Legal po yung consumer rights. Abangan natin si Attorney Chris Sorongon, 9:30 ng umaga, pagkatapos ng sagot ni Doc. At iyan ang mga balita ngayong umaga. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. Ako po si Michelle Giliang. I-like at i-follow din ang aming social media accounts para laging updated. Ako po si Ralph Lopez. Magandang umaga at happy weekend!